Kung si Bimbi ay pinagkaguluhan sa concert ni Angeline Quinto, picture dito, picture doon, talagang iba na ang level ng kasikatan nitong Maybe. Laging may mga naghahanap at nagtatanong tungkol sa isa't isa. Parang kahit saan siya magpunta, hindi mawawala ang tanong kung nasaan si Riza. Ganon din naman si Riza May. Nang magpunta siya sa Hong Kong, pinagkaguluhan din siya ng mga tao. May ilan pang nagsabi na nagulat sila dahil mas maganda raw sa personal si Riza. At gaya ni Bimbi, hinahanap din ito kay Riza. Nang tanungin daw si Riza tungkol kay Bimbi, ang sagot niya raw, nasa Pinas daw ito. Talagang parang naging magkasama na sa isip ng kanilang mga supporters ang Maybe. Kahit saan sila mapunta, hinahanap-hanap na talaga ng mga fanatics ang isa't isa. May isang supporter din ang nagbahagi ng post tungkol kay Riza May. Ayon sa post, binalikan daw ni Riza ang favorite restaurant nila sa Hong Kong, isang lugar na may espesyal na memory para sa kanya. Ginawang poster ng restaurant si Riza at ipinaskil ang kanyang larawan doon. Sabi ng nagpost, sikat na daw talaga si Riza kahit sa mga taga Hong Kong. Even though maybe have their own things going on in life, the bashing hasn't stopped, especially toward Bimbi. Many people still seem to hold resentment and disappointment toward the two of them. Sabi ng fans, nakakalungkot naman ang nangyayari ngayon sa karamihan ng Maybe fandom. Parang naiwan kami sa ere, walang malinaw na paliwanag, walang update, at hindi nila alam kung kanino sila dapat magtanong. Alam naman natin na maraming Maybe fanatics ang may heartache, broken-hearted kumbaga. O baka mas tamang sabihin na parang nililigawan ka, tapos bigla na lang hindi itinuloy. Parang ganun yata ang nararamdaman ngayon ng ibang fans ng Maybe. Naiwan sila na maraming tanong pero walang malinaw na sagot. Kaya hindi rin nakapagtataka kung ang iba ay nauwi na sa pagiging basher. Hindi dahil galit sila agad, kundi dahil matagal silang nagtatanong at naghihintay ng kahit simpleng update. May ilan ding sinisisi ang handler ni Bimbi dahil madalas daw itong nagla-live sa TikTok pero kapag walang stickers mula sa kanila, hindi raw nito sinasagot ang mga tanong. Ibig sabihin, may bayad daw ang bawat tanong. Kung sa bagay sa panahon ngayon, marami talagang bagay ang may kapalit. Mahirap ang buhay. Pero kung titingnan naman natin mula sa side ni Bimbi, baka kailangan din nating intindihin ang gusto niyang buhay. Kung napapanood ninyo ang mga dating videos ni Chris Aquino, minsan ay nabanggit niya na pagkatapos magbigay ni Bimbi ng paliwanag tungkol sa kanyang sarili dahil sa mga pambabash at speculation tungkol sa kanyang pagkatao. Sinabi ni Chris na maging private person na muli si Bimbi. Kaya hanggang ngayon wala siyang sariling social media account na aktibo at personal niyang ginagamit. At kung nanonood kayo ng Itbulaga nung nagsisimula pa lamang si Bimbi, minsan dahil sa tuwa ni Bimbi sa mga fans na sabi niya mag-meet together daw sila minsan o makipagkita sa mga maybe fans balang araw. At parang sinita ito ni Bossing Vic Soto. Hindi ko na lang makita ngayon kung anong episode yon, pero nung napanood ko yon, parang may pakiramdam akong hindi talaga magtatagal si Bimbi sa Itbulaga, kaya parang may gusto ring ipahiwatig o ipaalala sa kanya si Bossing Vic. Noong tinanong naman si Bimbi kung anong course ang gusto niyang kunin, marami siyang nabanggit, doctor, lawyer at iba pa. At alam naman natin na mahahabang proseso ang mga kursong iyon. Kaya para sa mga maybe fanatics na gustong-gusto pa rin makita si Bimbi na kasama si Riza, siguro sabi ng mga fanatics mas mabuting matutunan ninyong maging masaya sa mga simpleng bagay na ibinabahagi nila. Sa tingin ng ilang fans, baka gusto talaga ni Bimbi ng mas private na buhay, lalo na pagdating sa personal niyang buhay at pakikipagrelasyon. Kung yan ang pinili niya, sana respetuhin natin, sabi ng Maybe Fanatics. Dahil ang tunay na fans ay hindi lamang sumusuporta kapag nakikita nila ang kanilang mga iniidolo, sinusuportahan din nila kung ano ang makabubuti para sa mga ito. Hangad natin ang tagumpay at kaligayahan ng mga taong hinahangaan natin, kahit minsan ay nangangahulugan itong hindi natin sila palaging nakikita. May nakita rin akong post na may posibilidad daw na bumalik sa United States si Chris Aquino kasama si Josh. May ilang maybe fanatics naman na nagsasabing okay lang daw kung sumama rin si Bimbi at doon na lang mag-aral. Pero naiintindihan ko rin kung bakit masakit ito para sa ibang fans. Dahil hanggang ngayon pa lang, miss na miss na nilang makita sina Bimbi at Riza na magkasama. Pero sa huli, wala naman tayong magagawa kung gusto nilang maging private. Siguro sa halip na pilitin silang magbigay ng sagot sa lahat ng tanong, mas magandang hikayatin na lang natin si Bimbi na magkaroon kahit isang social media account kung gugustuhin niya, para kahit paminsan-minsan ay makapagbigay siya ng update sa mga taong tunay na sumusuporta sa kanya. Dahil ang pagiging fan ay hindi lang tungkol sa paghihintay na makita ang gusto nating mangyari. Minsan, ang pagiging tunay na fan ay ang pag-unawa, pagrespeto at pagsuporta kahit hindi natin alam kung ano ang magiging ending ng kanilang story. Para sa Maybe Fanatics, sana huwag mawala ng pag-asa. Pero higit sa lahat, sana huwag nating kalimutan na may sarili ring buhay at desisyon sina Bimbi at Riza. Ang tanong lang naman ngayon ng fandom kung bakit hindi man lang naa-update ang mga Maybe Fanatics.
Hindi ko naman sinasadyang mapasok sa isang TikTok livestream ng mga Maybe fans at nagkataon na nandun din ang handler ni Bimby. Sinagot niya ang isang comment na wala daw si Bimby sa Itbulaga at sagot niya nasa Itbulaga pa raw si Bimby. Pero nang sumunod na ang mga tanong, parang wala nang gustong magbigay ng karagdagang update. Ayon sa ilang fanatics, ayaw daw kasi ng handler ni Bimby na paulit-ulit ang parehong tanong. Kaya naman nag-aalangan na rin ang ibang fans na magtanong. Pero nung umalis na sa livestream ang handler, doon na medyo nagkaroon ng diskusyon sa mga fanatics. Pinagtatalunan nila kung bakit tahimik daw ang mga ito at hindi nagtanong sa handler ni Bimby. Gusto man nilang magtanong pero pinipigilan lang daw nila ang kanilang sarili dahil baka mapagsabihan. Pero kung tutuusin, maiintindihan mo rin naman ng mga fanatics. Mahirap talaga kapag bigla kang naiwan sa ere, lalo na kung biglang nawala na lang ang dating kinasanayan at walang pasabi. Ganun pa man, siguro isa rin sa mga posibleng dahilan kung bakit walang malinaw na update ngayon ay baka sila mismo ay hindi pa alam kung paano pagkakasyahin ang schedule ni Bimby. Marami rin siyang kailangang isipin at asikasuhin. Nariyan si Chris at si Josh at alam naman nating sensitibo ang sitwasyon ni Chris. Kailangan ding maging maingat sa mga taong nakapaligid sa kanya at sa paglabas masok ng bahay. Posible rin na may pinagkakaabalahan si Bimby sa pag-aaral o mayroon siyang ibang personal na commitments. At may mga usapan din tungkol sa kanyang singing career. Kaya naman umaasa ang mga fans na sana ay mailabas na rin ang una niyang awitin. Sigurado akong kapag dumating ang araw na iyon, marami ang matutuwa at talagang pagkakaguluhan iyon ng kanyang supporters. At hiling ng fandom na habang hinihintay ang mga susunod na updates, sana rin daw ay maging patient lang at hindi naman natin daw alam ang buong sitwasyon sa likod ng kamera. Baka may mga bagay lang talagang hindi pa pwedeng ibahagi sa ngayon. Para sa Maybe Fanatics, naiintindihan namin ang excitement, pangungulila at mga tanong ninyo. Habang naghihintay tayo ng update, matuto tayong respetuhin din natin ang personal na buhay at mga desisyon ni na Bimby at Riza. Hindi natin alam kung ano mga pinagkakaabalahan nila ngayon o kung may mga dahilan kung bakit wala pang malinaw na update tungkol sa Maybe. Kaya mas mabuti sigurong maghintay muna tayo sa anumang kumpirmadong impormasyon kaysa gumawa ng sariling konklusyon. At kung sakaling may magandang balita o bagong ganap tungkol sa kanila, siguradong matutuwa ang mga Maybe supporters. At update nga lang pala tungkol sa post ni Riza nung nakaraang Sabado, kung saan napagkamala ng ilan na si Bimby ang nakikita sa reflection ng salamin. Gusto lang nating itama ito dahil nabanggitin natin ito sa nakaraang video. Hindi po pala si Bimby ang nasa reflection ng salamin, kundi si Jose Manalo. Makikita rin ito sa kulay ng kanyang damit. Pasensya na sa atin at parang umasa tayo na si Bimby yon. Pero ayun naman sa handler ni Bimby, during TikTok livestream ng group of Maybe fanatics, sinabi naman ito na nasa Itbulaga pa rin naman daw si Bimby. Ayun naman pala. Kaya excited na ba ulit kayo sa muling pagkikita ng Maybe? Abangan natin yan, mga ka-Maybe!